huwag ka naglalabas ng alas 9 ng gabi dito sa bukid dahil merong nagagala ritong aswang. Story time. Ako si Ralph. Nangyari ang kwento na to noong 2013 sa Barangay Licapao, Lanao del Norte. May malawak kaming taniman sa bukid at ang lolo ko ang palagi nagbabantay doon. Isang araw, napagdesisyonan ng mga magulang ko na umakyat kami ng bukid kung nasaan nakatira si lolo. Nakatira na kasi kami malapit sa may bayan kaya medyo malayo pa ang bukid sa amin. Aakyat daw kami para mamitas sa mga tanim namin sa bukid na ititinda ni mama sa may bayan at para mandalhan na rin si lolo ng mga stock ng pagkain niya. Pagdating namin doon, halos buong araw kami nag-harvest pero hindi pa namin natapos ang lahat. Kaya napagdesisyonan ni mama na ituloy na lang ulit ang pamimitas bukas. 5:30 PM na kasi ng mga oras na to. Tapos iahatid ko na si mama sa may bayan bago pa magdilim kasama yung mga hinarvest naming mga gulay. Siya lang yung babalik sa bayan at kami ni Papa may iiwan kay Lolo para ituloy yung pamimitas bukas. Pagkatapos ko nga maihatid si Mama sa may bayan, naabutan na ako ng dilim, mga 6:30 PM na ng mga oras na to. At babalik pa ako sa may bukid dahil dun kami ni Papa matutulog sa bahay ni Lolo. Pero habang kumakanta ako na binabaybay yung bukid, susungkitin mga bituin para lang makahiling nasa... Ano yun? Bigla akong napahinto dahil biglang may mabilis na parang ibon na dumaan sa harap ko. Pero parang ang laki nun. Bumaba ako ng motor para silipin yon at tinignan ko yung paligid ko. Pero wala naman akong makitang ibon na dumapo. Kaya hinayaan ko na lang yon at sumakay na ako ng motor at pinatakbo ko na yon. Pagdating ko ng bahay ni Lolo, nakahanda na yung hapunan namin at ako na lang pala ang hinihintay nila. Habang kumakain kami, sinabihan ako ng lolo ko na Pagsapit ng alas 9 ng gabi, huwag kang lalabas o gagala dito sa bukid natin. May kwento-kwento kasi sa lugar natin na may gumagala raw na balbal o aswang na kayang magpalit ng iba't ibang uri ng hayop. Ganun ba? Sige lo, sumang-ayon na lang ako. Pero ang totoo, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Dahil alam ko ng panahon na to, panakot lang sa amin yung mga ganyang kwento. Pero bigla na lang kinuwento ni Lolo na si Papa raw na muntik na raw makuha ng balbal sa sinapupunan ni Lola noon. Yang papa mo, muntik nang makuha at makain ng balbal noon. Noong pinagbubuntis siya ng lola mo. Iniwan ko kasi ang lola mo dito mag-isa. Dahil may inaasikaso ako dun sa bukid. Pagbalik ko yung lola mo, hapong-hapo, akala ko nga may nangyaring masama sa kanila ng papa mo. Dahil inatake raw sila ng balbal. Pero buti na lang dumating yung mga alaga kong hayop. Alagang hayop? Oo. Anong klaseng hayop naman yung lolo? Basta, malalaman mo rin sa takdang panahon. Ipapakilala ko sila sa'yo. Hinayaan ko na lang yon na natatawa dahil wala namang alagang hayop si lolo na malaki para kumalaban ng aswang. Imposible naman yung mga asong inampon niya. Pagkatapos namin kumain, naghugas na nga ako. Pagkatapos ko maghugas, si Papa natulog na. Kami na lang ni Lolo ang gising na mga oras na to. Pero nung papasok na ako ng kwarto, napansin ko si Lolo. Kinuha niya yung mga tira naming pagkain at dadalhin niya sa labas yun. Tinanong ko yun bago pa yun makalabas. Lo, saan mo dadalhin yan? Diyan lang, magpapakain lang ako ng mga alaga ko. Naisip ko na lang na baka yung mga aso na inampon niya lang yung papakainin niya. Mahilig kasi si Lolo mag-ampon ng mga hayop na pag-alagala lang sa bayan. Hinayaan ko na lang yun at dumiretso na ako ng kwarto at natulog. Pero pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, bigla akong nagising dahil ihing-ihi na ako. Dali-dali akong lumabas ng kubo at umihi sa tabi-tabi. Sobrang liwanag ng buwan ng mga oras na to. Tapos habang umiihi ako, may naaaninagan akong maitim na nilalang na napakalaki nun. Hindi ko masyadong makita yung anyo nun. Kaya inisip ko na lang na baka asong gala lang yun. Nung papasok na sana ako ng loob ng bahay, napalingon ako dun sa itim na nilalang na yun. At biglang nagtayuan yung mga balahibo ko sa takot. Nakita ko ang isang napakalaking parang pusa na hindi pang karaniwan yung laki nun. Parang kasing laki ng tao yun. Tapos yung mga mata niya, kulay pula na nanlilisik. At ang lalaki ng pangil nun. Pagkatikid ko dun, bigla yung gumalaw at tumakbo yun papunta sa akin. Sa gulat ko, dali-dali akong pumasok ng kubo at sinarado ko kagad yung pinto at tumakbo kagad ako sa kwarto namin. Tapos ginising ko kagad sila Lolo at Papa. Lo! Pa! Gising! Ano ba yon? Ano nangyari sa'yo? At namumutla ka sa takot? Nakakita ako ng malaking pusa. Guni-guni mo lang yan. Matulog ka na dyan. Hindi sila naniwala sa akin nang biglang may bumagsak na parang tao sa bubungan namin na halos mabutas yung bubungan ni Lolo. Tapos parang kinakaskas din yung kuko niya sa yero. Dito na naghinala si Lolo na baka aswang daw yon. Dali-dali silang kumuha ng itak at buntot pagi. Tapos si Lolo lumabas yun ng pinto at sumipol ng malakas.
na parang may tinawag. Maya-maya, biglang nagulat ako. Parang dumami yung nasa bubungan at parang nagrarambulan yun. Sobra na yung takot ko ng gabing to. Di ko na alam kung ano ang nangyayari. Hanggang biglang nahulog ang mga yun sa may likuran ng bahay namin. Parang mga asong nag-aaway na pinagtutulungan ng isang hayop. Rinig na rinig ko mismo ang pagsigaw ng nilalang na yun na parang hindi siya makaporma. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto na yung ingay na yun. Lumabas na kami ng bahay. Pero paglabas namin, pumesto ako sa likod ng papa ko kasi takot na ako. Pagsilip ko dun sa nilalang na yun, agad kong sinabi sa kanila na yun yung nakita ko kung bakit takot na takot ako. Pagkita ko dun, wala nang buhay yun na nakabulagta na at wakwak na ang mga katawan nun. Sabi ni Lolo, pinagtulungan daw yun ng mga alaga niya. Maya-maya, tinawag ni Lolo yung mga alaga niya at dito ko na nakita yon. Ang lalaki nun at parang di pang karaniwang aso ang mga yon. Kinausap ni Lolo yon na parang ibang lengguwahe. Tapos maya-maya, umalis na rin ng mga yon. Hindi ko alam kung saan naninirahan ng mga yon. Pero ang bilis ng kilos at pagtalo ng mga yon. Hindi ko na tinanong muna kay Lolo kung anong mga yon dahil ayoko munang mag-usisa ng oras na to. Bumalik na kami ng bahay at hindi na ako makatulog ng maayos dahil naiisip ko pa rin yung nangyari. Bago pumutok yung araw, lumabas kami para ilibing sana yung bangkay ng nilalang na yon. Pero nagulat kami dahil nawala na lang yun ng parang bula. Tapos pinuntahan namin yung mga pananiman at mga alagang hayop ni Lolo. Nalungkot si Papa nung makita niya na ang daming naging pinsala sa pananiman at maraming mga patay na hayop ang nandun. Pagdating ni Mama, tinanong niya kaagad kung anong nangyari. Agad namin kinuwento at pinauwi na ako nun sa bahay namin sa bayan dahil sa pangyayari na to. Hindi na ako sumasama kila Mama pag pumupunta sila sa bukid. Pero bago ako umalis, tinanong ko si Lolo kung anong klaseng hayop yung mga alaga niya. Sabi nun sa akin, Mga sigpin, sila ang mga kasama kong nagbabantay sa bukid natin. At sila rin ang nagligtas kila Lola at Papa mo. hindi ko pa alam kung anong sigpin noon. Pero dito ko nalaman na kaya pala panatag ang loob nila Mama na si Lolo lang mag-isa sa bukid dahil may mga nagbabantay sa kanyang mga sigpin.